Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na kay Ginoong Malubay. Ito ang aking book report o ulat tungkol sa libro. Maligayang pagdating sa aking ulat panglibro. Ang una kong tatalakayin ay ang pamagat ng aklat. Ang buong pamagat ng aklat ay The Locked Door. Ang pamagat ng aklat ay may malalim na kahulugan at tumutukoy sa mga lihim o nakatagong aspeto sa kwento. Ang locked door ay isang simbolo ng mga bagay na nais itago, mga misteryo na hindi pa nabubuksan at mga sekreto na maaring magbago ng takbo ng buhay ng mga tauhan. Ang may akda ay si Ginang Freda McFadden. Si Ginang Freda McFadden ay isang kilalang manunulat at ang kanyang mga gawa ay nakatanggap ng mga parangal at papuri mula sa mga mambabasa. Taon ng pagkakalathala na naipalambag ito noong taong 2021 at ang genre nito ay psychological thriller. Ang psychological thriller ay isang genre na tumutukoy sa mga emosyonal at mental health na aspeto ng mga tauhan. Karaniwan ang genre na ito ay nagpapakita ng mga kabaliwan at lihim na bumabalot sa mga tauhan. Ang aklat na ito ay mas naging interesado dahil sa tema ng misteryo, galit at mga pangyayaring puno ng psychological at manipulation at fear. At ang impormasyong tungkol naman sa may akda na si Freda McFadden ay pinanganak noong May 1, 1980 sa New York City at ang kanyang pagiging doktor ay nagbibigay ng lalim sa kanyang pagsusulat ng mga kwentong may kinalaman sa mga isyong pang mental health at emosyonal na pagsubok. Mahalagang nagawa o parangal. Ang pagkakaroon ng mga parangal tulad ng International Thriller Writers Award at Goodreads Choice Award ay nagpapakita ng mataas na kalidad at tagumpay ng mga akda ni Freda McFadden. Ibang akda ang naisulat. Maraming akda si McFadden tulad ng The Housemaid 2022, The Inmate 2022 at Never Lie 2022. Ang mga akda niya ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa paggawa ng mga kwento na puno ng suspense at psychological complexities. Buod ng aklat. Pangunahing tauhan. Si Nora Davis ay isang surgeon at anak ng serial killer, The Handyman. Siya ang pangunahing suspect sa isang serye ng pagpatay sa ospital at sa madaling sabi, ito ay kwento tungkol sa isang anak ng serial killer na pilit tumatakas sa kanyang nakaraan ngunit hinahabol siya ng mga bagong krimen na tila gustong magbunyag ng kanyang tunay na pagkakilanlan. Tagpuan. Ang kwento ay naganap sa Los Angeles sa modernong panahon. Ang setting ng kwento ay nakatutok sa ospital at mga lugar na may kinalaman sa mga krimen. Suliranin. Ang suliranin ng kwento ay ang pagiging pangunahing suspect ni Nora sa serye ng pagpatay na may parehong modus ng kanyang ama. Mahalagang pangyayari. Ang kwento ay nagsimula sa unang biktima at ang investigasyon ng mga krimen ay nagsimulang maglantad ng mga detalye tungkol sa nakaraan ni Nora at ng kanyang pamilya. Kasukdulan. Sa kasukdulan, natuklasan na ang tunay na killer ay isang copycat na may malupit na galit kay Nora at sa kanyang pamilya. Wakas. Sa wakas, nalinis ang pangalan ni Nora at natuklasan ang mga lihim ng kanyang pamilya. Napagpatuloy siya sa kanyang buhay bilang doktor, ngunit may bagong pananaw sa kanyang nakaraan. Sa wakas ng kwento ay nagbigay ng closure, ngunit ang mga epekto ng nakaraan ay patuloy na humuhubog sa buhay ni Nora. Mga tauhan at kanilang papel. Pangunahing tauhan, protagonista ay si Nora Davis. Ang pangunahing tauhan ng kwento, siya ang nagpapakita ng matinding inner conflict dahil siya ay anak ng serial killer at ang kanyang pagsisikap na malinis ang kanyang pangalan. Katunggali naman ang antagonista, ang copycat killer na ang antagonista kumopya sa mga pagpatay ng ama ni Nora. Siya ay may galit kay Nora at sa kanyang pamilya at nagsisilbing hadlang sa kanyang paghanap ng katarungan. Pantulong na tauhan.
Mayroong mga pantulong na tauhan tulad ng detective na tumutulong sa investigasyon, pati na rin ang mga pasyente ni Nora at mga kasamahan nito sa ospital na nagiging saksi at mga sospek sa mga nangyayaring krimen. Tema ng aklat, pangunahing mensahe. Ang pangunahing mensahe ng The Locked Door ay ang pagharap ng nakaraan at paglilinis ng pangalan. Ipinampakita sa kwento kung paano ang mga pasakit at lihim mula sa nakaraan ay maaring magdulot ng matinding epekto sa kasulukuyan. Esyong panlipunan o moral. Isang malaking esyo sa aklat ang trauma at ang stigma na dulot ng pagiging anak ng isang kriminal. Ang mga stigma at hindi pagkakaintindihan sa mga tao sa paligid ni Nora ay nagpapakita kung paano ang mga epekto ng mga magulang o pamilya ay umaabot at nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang tao. Estilo ng pagsulat ng may akda. Ang gamit ng wika ay ni McFadden ay madali at makabago na may layunin makuha ang atensyon ng mga mambabasa. Ginamit niya ang isang simpleng tono upang mas madaling sundan ang kwento. Ngunit may sapat na lalim, atensyon upang ma-engage at ang mambabasa sa bawat eksena. Paraan ng pagkukwento. Ginamit ni McFadden ang third person na pananaw kung saan ang mga mamabasa ay nakakita ng kaganapan mula sa mga mata ng iba't ibang tauhan, ngunit may focus sa pangunahing tauhan na si Nora. Technique na ginamit. May dalawang technique na ginamit. Isa na dito ay flashback. Ang paggamit ng flashback na nagpapakita ng nakaraan ni Nora at ang connection ng kanyang pamilya sa mga nangyayaring krimen. At foreshadowing naman, isa pang technique na ginamit ni McFadden ay ang foreshadowing kung saan iniiwan niya ang mga pahiwatig na nagbabalangkas ng mga susunod na pangyayari. Reaction o pagsusuri. Nagustuhan ko, isa sa mga bagay na nagustuhan ko bilang mambabasa sa aklat ay ang suspense at ang karakter ni Nora. Ang suspense sa kwento ay patuloy na tumataas at habang binabasa ko ang kwento, nagiging mahirap hulaan kung sino ang tunay na pumatay, kaya't laging may kakayahang mapanatili ang interes. Ang hindi ko naman nagustuhan ay ang mga predictable na bahagi ng kwento at ilang stereotypical na karakter ay hindi ko nagustuhan. Ang pagiging predictable ng ilan sa mga twists at turns ay maaring mapahina sa impact ng ilang bahagi ng kwento. Natutunan. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa aklat ay ang kahalagahan ng paghaharap sa nakaraan at ang epekto ng trauma sa ating buhay. Ang aklat ay nagtuturo na hindi dapat hayaan ang iyong nakaraan na kontrolin ang iyong kasulukuyan. Maiugnay sa sarili lipunan o kasulukuyang panahon. Ang aklat ay maiugnay ko sa mga isyu ng mental health, stigma at ang epekto ng nakaraan sa kasulukuyan. Bahagi ng aral. Isa sa pinakamahalagang aral na ibinigay ng kwento ay ang lakas ng loob at pagpapatawad sa sarili. Minsan kasi, ang pinakamalaking hadlang sa ating paglago at tagumpay ay ang ating hindi pagkatanggap sa ating sarili at ang ating nakaraan. Konklusyon. Buod ng opinyon. Para sa akin, ang The Locked Door ay ang pinakamagandang psychological thriller na puno ng misteryo, tension at mga hindi inaasahang kaganapan. Hindi lamang ito isang kwento ng nagpapatay, kundi isang pagsusuri sa epekto ng nakaraan, stigma at trauma sa buhay ng isang tao. Rekomendasyon. Oo, mai-recommend ko ito. Ang aklat na ito sa mga mahilig sa psychological thrillers, lalo na kung gusto nila ng mga kwento na may malalim na tema ng pamilya, lihim at mental health. Yun lamang, maraming salamat.